may sinabi din yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Ito, pakinggan nyo. Wait lang ha. Hindi po sa amin yung tupo na iyon na sumasabay lamang po sa kaisahan na ginagawa ng mga Iglesia ni Cristo. Pinapanawagan po nila ay hindi panawagan ng Iglesia ni Cristo. Kung ano man po yung binabanggit nila, hindi po yun ang nais ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nandito po kami para sa bayan. Wala pong kulay ang ginagawa naming rally sa araw na ito at sa mga susunod na araw pa. Ang nakalagay po doon yung plan nila na Marcos resign. At halatang halata naman po na sinasabayan po nila ng ingay, kaguluhan, yung ginagawa namin na mapayapang rally dito sa Quirino Grandstand. 3 araw pa po ito. Isang araw pa lang Ang kakapal na mukha nyo, mga didiset. Ang kakapal na mukha nyo. Wala talaga kayong bilang. Mga lata kayo ng lipunan. Kailangan nyo pang sumabay sa rally ng may rally para lang masabi na malakas kayo at marami kayo. Pero definitely, ang marami lang sa inyo, troll. Pero sa totoong buhay, mga bobo talaga kayo. Wala pang 24 hours, nandyan na yung mga nanggugulo. Huwag po sanang sabayan. Dahil nandito po ang Iglesia ni Cristo para sa mga kapwa naming Pilipino. Ayan. Hindi po sa... Kita nyo mismo mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo na nagsabi. Ay yung mga didisit daw, mga kababayan, iba daw yung sinasabi, taliwas sa ginagawa ng Iglesia ni Cristo. So, ibig sabihin mga kababayan, ang panawagan ng INC, papanagutin yung mga sangkot. Pero ang panawagan ng mga bobong didisit, nalatak ng lipunan, patalsikin si PBBM. Alam nyo mga kababayan, ako personally, hindi ako hindi ako nagagalit sa mga sinasabi ng mga didisit. Kasi kahit anong gawin nilang pambabatikos, hindi na po makakalabas si Duterte sa dahig. Doon na yun mabubulok. Doon na mabubulok si Digong sa dahig mga kababayan. Hindi na po siya hindi na po siya makakalabas. Kahit pa magsalita sila ng kung ano-ano, kahit pa sabihin nila ang gusto nilang sabihin, adik o ganyan, hindi na po makakalabas si Digong. Kasi ang totoong adik, nakakulong na sa dahig. Yun mga kababayan, ng totoong adik, nakakulong na sa dahig. Ano po, kaya mga didiset dyan, sabihin nyo lang, gusto nyo sabihin, pero isa lang sasabihin ko, hindi na makakalabas yung totoong adik sa dahig. Diba? So kayo mga kababayan, kayo po, ano po masasabi ninyo, hingil po dyan, sa topic na yan, na tinalakay po natin about po sa ibinulgar, ni Atty. Larry Gadon, na ito daw si Amy Marcos, merong bagman na gusto nang umamin. Diba? Oy, sabi dito, ikaw adik. May adik bang poging katulad ko? Diba? Tingnan nyo naman yung mukha ko sa mukha ni Digong. Yung kay Digong naaagnas na. Diba? Anyway mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo. Hingil po dyan sa topic na yan. At ngayon, may nakita pa tayong isang topic nasa inyo. Eto, dito nyo makikita kung sino talaga ang kasabwat ni Saldico. Ayan sabi dito mga kababayan, sa Historica Pilipinas, ito daw, sinabi daw ni Roque, basahin ko na lang sinabi daw ni Roque, or ipinangako daw ni Roque, ang immunity ni Saldico sa susunod na administrasyon ni Sara. Sa isang video sa Facebook nitong Lunes, sinabi ni Harry Roque na babalikan niya ang pangakong ibinigay ni dating Ako Bicol Representative Saldico, ang immunity sa ilalim ng susunod na administrasyon ni Vice President Duterte. Ayon kay Roque, hindi lang ito idealismo, seryoso raw siyang ipaglalaban ito kung mangyari ang pag-upo ni Sara bilang susunod na leader ng bansa. Naniniwala si Roque
na mahalaga itong paninindigan para sa pahayag at karapatan ni Saldico, lalo na kung ibabahagi ang pananaw nila sa ihaharap na pamahalaan ni Sara, mga kababayan. So, ibig sabihin, sa panahon pala na kapag ka si Sara ay naging presidente, ligtas pala itong si Saldico sa mga pananagutan. Ibig sabihin, isasalba ni Sara Duterte ang magnanakaw na si Saldico at ang pahihirapan nila yung mga tao na nagsiwalat na ang mga nakawan dito po sa ating bansa. Ganyan po katindi, mga kababayan, ang posibleng mangyari kapag si Sara Duterte ang naging presidente. Pagtatakpan nila yung mga magnanakaw, palalayain nila yung manyakol na si Kibuloy at i-absuelto nila itong iba mga kaalyado nila na talagang sangkot sa mga pagnanakaw. Anyway, sabi dito, Sir Jake Magnus, walang awa sa kapatid niya. Si Jaime Marcos, siniraan niya ang mahal nating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po makapal ang mukha eh. Diba? Kaya makapal ang mukha ni Jaime Marcos. Kasi hindi po magagawa ng isang matinong ate ang siraan ang kanyang kapatid. Pero balik tayo, mga kababayan, dito po sa topic natin. Alam niyo po ba, yung sinasabi na immunity ni Saldico sa panahon ni Sara, kapag si Sara naging presidente, ibig sabihin nun, absuelto si Saldico sa lahat ng mga ninakaw niya, sa lahat ng mga kaso na pwede po niya, mga kababayang, harapin. Ganyan po katindi. Kaya nga ito nakikita ko kapag ka nagsimula na makulong lahat ng mga sangkot, mga kababayan, talagang malaki ang posibilidad na itong si Jaime Marcos makulong din. Hindi lang si Jaime Marcos, kung mapapatunayan na sangkot talaga, mga kababayan, yung iba pa, baka makulong din yung mga yan. Ganyan po katindi ang posibleng haharapin nito pong mga kasabwat, mga sangkot sa maanumalyang flood control. Ito, pasensya na kayo sa boses ko partida paus pa to. Pero kung hindi ito paus, mga kababayan, baka tawag dito, baka lalong nag-iyakan yung mga didishit na yan. Sabi dito, Boss Jake, si Boss Mike, iniintriga ka kay Mima. Dito nga ako sa condo niya ngayon, mga kababayan. Dito ako nakikituloy. Kasama yung pinsan niya. Boss Jake, sana bangungutin na yung si Jaime. Ay, kayo nagsabi niya na hindi ako. Umuwi ka na. Ay, shoutout kin Magnus Ayan. Wala namang ginawa yung si Jaime, pero si BBM, guy, excuse me, isang kidney sa father nila, si Jaime, puro problema. Yes! Hindi naman kasi anak ni ano yan Hindi naman kasi anak ni Marcos Sr. yung si Jaime Marcos di umano. Anak daw po yan ni Lacson. Kaya nga, mga kababayan, ako, eto hamon ko kay Jaime. Magpa-DNA ka. Mag-DNA ka, mga kababayan. Magkano ba ang ibinahid sa iyo kahit ganyan ang boses mo, sigig pa rin? Wala. Baka gusto mo, ikaw bayaran ko. Magkano ba kailangan mo? Diba? Para hindi ka na maging troll ni Duterte. Wait na, mga kababayan, ako wala ako tubig. Diba, mga kababayan? O dapat magpa-DNA si Jaime Marcos. Yun lang ang hamon natin dyan. At saka, mga kababayan, ito di ko nakakalimutan yung hamon ko kay Small Boy. Kung talagang tapat ang interest nyo kay First Lady,
Bakit hindi mo utusan si Alpotera na mag-post ng Sara resign? Diba? Dikit kayo ng dikit kay First Lady, may palik-halik pa sa noo ni First Lady, pero hindi naman kayang utusan si hindi naman kayang utusan etong si Alpotera na mag-post, mga kababayan, ng Sara resign. Kung talagang tapat sila at malinis ang interest nila kay First Lady, utusan nila si Alpotera na mag-post ng Sara resign, mga kababayan. Anyway, shoutout po kay kay Ma'am Dolly Babes at kay Tatay Marcos at kay Nanay Emma. May grab shoutout po. Ay, sabi ni Ma'am Nympha Landicho, uminom ka ng warm water na may konting asin. O nga po, subukan ko nga po mamaya. Ayan, sabi ni DeRoz Alex 788. Sis Jake, mark my word. Karma is coming kay Aimee Baba. Yes! Diba? Kakarmahin talaga yan. Kau ba naman, ipahamak mo na kababata mong kapatid, isiraan mo para kagalitan ng taong bayan, samantalang itong si Digong na umamin na nag-fentanyl, hindi mo kayang pagsabihan, kakarmahin ka talaga niya na Aimee Marcos. Diba? Kaya dapat, Aimee Marcos, magpa-DNA ka. Yun lang yung hamon namin sa'yo. Magpa-DNA ka, Aimee Marcos. Ano po, para malaman namin kung talagang Marcos ka ba o hindi. Kasi baka mamaya, anak ka talaga ni Lacson. Di umano. Yan po ay ayon sa taong bayan hindi galing sa atin. Mga kababayan, ano po. Anyway, kayo, ano po masasabi ninyo? Hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin na di umano daw kapag ka nalalong presidente, itong si Sara Duterte ay protektado, mga kababayan, itong si Saldico. Bibigyan daw nila ng immunity. Pahig kayo nun? Diba? Pahig kayo nun? Bibigyan daw ng immunity. Itong si itong si Saldico para makaligtas sa pananagutan. Diba? Anyway, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan sa mga topic na yan na tinalakay po natin.